Ganda ng Novaria dito, sa totoo lang. Oo nga, no? Kasi pag dirignan mo, superior sila pagdating sa team fight, medyo position-based yung Team Falcons. And even though may threat nung manakaw ng Valentina yung Novaria, kailangan niya mahanap kasi yung mage. Pero they go for the Louis. I would say, yung early tempo ay hawak dito ng Smart Omega as long as mapatay nila yung back siya. Pero very well covered naman sila pagdating sa defense and survivability. Nandiyan yung Arlot, nandiyan yung back siya. Pero yun lang, may malaking threat talaga yung Smart Omega dito pagdating ng early to mid game. Yeah, it's too crucial kasi nakaasa rin sila sa magandang angulo para sa sipa ni Super Yoshi. But so far for the early game, isa sa na-check off nga nila doon is somehow take control, don't give up the early, and of course the mid control here with the Luyi. Pero for Team Falcons, ano may mas aasahan natin dito na sequence for them? Well, yung late game nila masyadong potent because of that Moskov, so might as well survive yung early game dahil hindi na naman ganun kataas yung early game damage nila. They would really rely on sa objective guarantee ng backshot. Yeah. Maganda yun eh. Maganda yung idea na meron kang utility jungler for the early game coverage. Ang problema, hindi ganun kaganda yung matchups na meron dito yung backsha, but at least you covered it up para may pang tawid kayo ng late game ng Moskov. Yun nga lang, it's all gonna be up to Omega if they are able to put the pressure. Kasi kapag direct naman yung duo mid nila, the Cho and the Louis, it's very aggressive. Yeah. Even though pagdating sa pindutan, kaya silang labanan nung Valentina, ang kailangan mo kasing isipin dito is yung mga TB plays na pwede lumabas mula kay Haji. And the pressure is on as we head on para sa ating game number 1. Parehong kupunan na naghahanap muli ng panalo to end the week with a smile. Pero as we forward for Team Falcons and Smart Omega, nakita na nga natin yung early na kung saan very potent din para sa Smart Omega. Taas nung pokes, di ba? Yung dispersion rotation coming in from Haji, enough para pababain yung buhay ni Pew at that. Sa pinakamalakas na duo mid yan yung Cho and the Louis. Unfortunately, Haji na-force yung kanyang flicker. Gandang rotation mula kay Kyle TZ. Typical utility jungler movements kapag naghiwalay yung duo mid ng kalaban, punta ka sa mid, Yes. mag-force out ka ng battle spell. So ngayon, ang angulo para sa Smart Omega is to punish and get pickups as early as possible. For Team Falcons is somewhat checking off all the list na kung saan pagdating sa fundamentals, hindi rin tayo dapat nakafocus din sa early game. Pero nandun din naman yung mechanics for Few na kung saan, kung in paper, powerful yung duo, pero easily manipulatable with Few and Ogwen. Magsasama din silang dalawa because they want that insurance sa early game na sila yung unang mag-level 4 dahil ultimate dependent din naman halos yung mga heroes nila. And right now for this matchup, the Moskov Harith, hindi magkakaroon to ng 1v1 moment unless forced nung mga teammates. Parang mas later pa talaga natin i-expect if ever. And the possible first blood might happen onto the Turtle Tay kung sakali. Pero tutok din tayo sa matchup ng Arlot and Lapu-Lapu dito midnight. Yeah, I would say lamang talaga ng bahagya yung Lapu-Lapu kasi si Arlot medyo abangers kapag kakalaban mo yung Lapu-Lapu. No? Hindi naman siya mag-clear basically. But for Team Falcons, nakakover naman sila dito. Hindi naman na agad-agad magagamit yung XP advantage kasi paspon pa lang din naman yung Turtle. Pero interesting na choice to magpapa-level 4 yung Lapu-Lapu sa mid. Oo, nag-transition sila, no? Just so makikita natin, all of them are just waiting onto their ultimates. Pero Sakyo on the spot here. Even Few ay level 4 na rin. Pero wala pa naman siya makakopy dito. But instead, Super Yoshi proactive onto the Merong front. final slash mula doon. Sky Flap TZ and that's James falling down. Pumasok pa rin sa likod. Etong si Flap, tumama nga lang yung SOD na magagaling sa baba pero hindi naman napapasok. Meron pang fist break para itulak papalayo ang members ng Omega. Mabilisan lang, pero sino lumamang dun? Falcons for sure, nakuha nila yung kill, nakakuha pa sila ng pagong. Quick turn mula dito kay Flap TZ. Bottom lane however, Netsky sumusubok ng 1v1 against Super Marco winning those damage changes and si Super Marco pa napilitan na gumamit agad ng heal pero hindi naman niya mapilit umuwi. Yeah, doesn't matter kasi for him at least na-force out niya yung Zaman Force, equal footing sila. And kapag bumaba dito yung Team Falcons, kailangan mag-reset ng Harith. So at least yung ginawa ni Marco, it's a trade na mapipigilan na rin yung potential play dito sa may bottom lane. And what we would want is somehow magstay as long as he can pagdating nga doon sa laning against sa Harith. Pero tututok ulit tayo dito for Smart Omega na kung saan nabigla din sila pagka level 4 na Q, gaya agad ng Bravest Fighter. And on to this round naman ay tila ba for Team Falcons, hindi naman din sila nagmamadali. That's so weird, DP. Top lane, ang gusto ng Smart Omega. Papasok si James doon sa push 3. And Super Yoshi with a fly kick. Para kay Flap TZ, binawian lang yung ginawa kanina. I mean, ang ganda ng concept ng package sila pero medyo overcommitted yung TP mula dito kay Haji. Now, because of that, the punish is there mula sa Team Falcons. Late sila sa pagbalik sa mid.
Yeah, and that's a super flashy move. But technically, so they will still take it na papunish this early si Flapteasy. Which means for Smart Omega, kahit paano na i-interrupt nila yung process na maagang magsama-sama yung members or Team Falcons. Pero speaking of sama-sama, dito tayo sa may bandang mid lane, it's going to be the Shield Unity. Gulong para kay Kaltizi. Kyle Tizay sumusubok na habulin ng mga members ng Smart Omega. Naipit nga lang doon si Super Yoshi. Napakagandang pader mula mismo kay Ogwen, and that's a kill. Ito na yung early group up ng Team Falcons para at least malimit yung snowball possibility dito ng Smart Omega. But ang maganda naman dito sa laro ng Smart Omega is hinahayaan lang nila si Netsky, hindi nila pina-force yung mga team fight kasi alam nila currently strong yung back siya ngayon ng Team Falcons. So hintay ka muna ng mga proper items like yung Starlium Sight nung Haret and then you play according to your timings para hindi mo ma-miss yung window na meron ka. Kasi kapag na-miss ng Smart Omega yon, baka makita lang natin yung Team Falcons, maaga dumating yung late game para sa kanila. Yeah, and that's a good thing for Smart Omega. Hindi naman sila masyado nag-rush through. There were trades, even the turtle year para sa Team Falcons na nakuha nila. But interestingly so, para sa kanila, hindi pa ito yung time para mag-panic, magmadali. And even Super Yoshi, kahit may mga dumadaan, hindi siya masyado push through. Pero kapaligtar pa rin gagawin. Way of Dragon, gagamitin kay Ogwen. Returning the favor. Down ang roamer ng Falcons. And this time, final slash. Napakaganda mo na kay Flapteasy. Pero sa akin, Force, hindi ko kukonekta yung SOD na yon. Kaya hindi habol si Super Marco. But this time, Flapteasy ang may ipit sa kamay ng apat na miyembro ng Omega. That's 3-1. And they clearly won the trade. This is where it changes for Smart Omega. Ngayon kita natin yung impact na kapag kasama na nila yung Hareth, they are stronger in terms of 5v5. Ganda rin yung bush na nahawakan dito ni Super Yoshi, allowing them to control the river. And Team Falcons, medyo sila yung forced na mag-respond doon sa laban na yun. Kahit pa, honestly, kahit tumawa yung SOD, I don't think the team fight would have changed that much kasi hindi pa fight ready yung Moskov ngayon. And this is why kanina sabi ko nga masyado tayo nakaasa din kung gaganda yung mga anggulo ng silip, sipa para kay Super Yoshi. And that's your answer, right? Ngayon para sa Team Falcons naman, hindi ba masyadong shaky pa muli yung early game nila. Pero even with Fuse sa Valentina, tila ba more on time, lagi yung bravest fighter lang yung nagagaya niya. Kailangan niya talaga ng kasama o kailangan niyang kopyahin yun para may kasama sila Kyle Tizzy and Flap na pumasok dun sa likod. Meanwhile, James with the bravest fighter. Oh, shit! Just putting Ogwen out, pero may sipa mula ulit kay Super Yoshi na na-cancel lang yung second phase, and this time, hahabol ang Team Falcons. Few with those dashes. Papasok with the bravest fighter, papasok, pero nandiyan naman si Ryzen. Kaso doon, sa gitna, nandun si Flapteasy to dash away and get James in the process. Now si Haji ang naipit, final slash connecting, at si Few ang makakakuha ng kill. What a great turn of events para sa Team Falcons. That's going to be a 3-man down against Smart Omega. That cancel on to the second part of the Way of the Dragon. Hindi tumuloy yung stun, lumabas yung CC immunity mula kay Ogwen. Natulak yung tatlo mula sa Smart Omega, and because of that, naka-free hit dito sila Few. Ang ganda pa ng counter set mula kay Flapteasy with the final slash. And Smart Omega, even though the attempt was there, it was nice mula kay Super Yoshi. Na-hunt yung execution eh. And you're right about Few being one of the initiators. Kaya kinailangan niya talagang gabahin nyo or kunin yung bravest fighter dahil nga hindi sapat na lagi si Flapteasy or even Kyle Tizzy yung sumasalubong alone. Oo. Now, even with Super Marco, mas nararamdaman na rin natin ngayon na pag tumama yung SOD, meron na mangyayari versus kanina. Tsaka wala ding masyadong magandang ibang ultimates na kopyahin. Yung Louie, hindi naman din nila makukuha yung value out of that the diversion. Yes. Dahil hindi naman sila yung tipo na kailangan sila yung sugod ng sugod. Merong switch na sila dapat yung mag-react. Yeah, lumilit yung window ng Smart Omega. It's closing in actually. After nung laban na yon, yung Lord dito masusolidify yung late game advantage ng Team Falcons, especially having this Moskov. Kahit pa sabihin natin Moskov lang, basically naka-funnel yung late game aspect dito ng Team Falcons. It's still a Lord setup that they have to execute for Smart Omega na kailangan may pansagot sila kay Super Marco. Yeah, ang hirap ng breach dito if ever for Smart Omega. And you're right about the window closing. Kasi after that failed attempt with Super Yoshi, pwede silang bigyan. Kasi nagkakagulo-gulo ng mga targets. Yung diversion nila ay medyo namataan at nakita kung saan papunta, kaya medyo handa ang Team Falcons. And this time, napigilan man nila yung turret siege down bottom lane. Pipigilan naman sila ngayong umakyat for the Lord. I mean, yung pagpunta ng Smart Omega sa may baba, it's to counteract the slow push na pwedeng gawin dito ng Team Falcons. Babalik pa rin naman sila sa mid. So,
it's all okay for both sides. Unfortunately, may mga battle spell atang wala Yeah. for Smart Omega. So, Team Falcons, rinse and repeat lang ang gagawin nila. Papadala nila yung Moscow sa bottom lane. Pero kailangan nila mag-ingat sa possible diversion play na manggaling wala kay Haji. That's a very nice call. Nabanggit niya natin, actually, yung flicker para kay Haji hindi na ready because of the siege. Pero para sa Team Falcons, you've mentioned, kailangan lang nila magantay. Ang strength nila is to counter-attack yung mga incoming na mga attempts here for Smart Omega. There's going to be another vision, diversion para kay Haji. Papunta sa taas. Kita! Sasalubungin! Alam na naman nila kung saan pupunta! Napakaganda ng panera na magmumula kay Ogwin now! Connecting, papasok si View with the Bravest Fighter na kinopya niya! At ngayon yung isang miyembro ng Omega ay mawawalang bigla sa kamay ng Team Falcons! Imbis na mabigla, nagustuhan pa nila yung diversion na yun. That's a crazy read mula sa Team Falcons. Mind you, nag-clear lang naman si Netsky pero alam nila TTP pabalik. Si Haji and Owen leading the charge. Kung kanino mang shot call yun, napakalupit na basa mula sa Team Falcons. Yeah, James even- ulit ha, even papasok Cat siya Easy. with the Bravest Fighter. And this time may ipin siya ng spirit. Missing si James! Pa yung nakakuha ng Lord and it's Smart Omega pulling off a miracle. Kaya naman yung tatlong miyembro ng Falcons ay mawawala na parang bula kapalit ng dalawa. Pero yung Lord objective ay nasa Omega. 3-4-2, pero mukhang pwede pa Ryzen? gumusto dito si Ryzen. It's going to be the dashes and shadows. But still, a Lord na nakuha pa dito at nanakaw nila Oh my James. goodness. Miss time retro mula kay Kyle TZ. James as well with the jump. Tapos sinundan niya ng sipa mula kay Super Yoshi. Ryzen with the shadow kill. And even though laki ng advantage na nabuo ng Team Falcons nung nawala si Haji doon sa laban na yon, it's still Smart Omega creating and making the window happen for their side. Makikita natin dito sa laban na to, Netsky as well in the front lines. Napatay kagad nila si Fuso, nabawasan yung front line dito ng Team Falcons and then kinulang yung kanilang DPS. Kahit pa sabihin natin may Moskov, no? Yung Team Falcons dito, kapag patay na yung mga frontliners, kailangan niya rin mag-back up kasi punong-puno ng damage dito yung Smart Omega. Yeah, even the failed attempt from Flap TZ's final slash ay nakita rin natin na malaking dago para sa Team Falcons. Pero that's a great momentum shift para sa Smart Omega na kung saan sabi nga natin, the windows are closing in, so why not create a new door or opening? Grabe si James dito. He can afford to do so, pero diversion muli, sasama sila sa Lord. Alam din medyo na-sense nila Ogwin and Super Marco na kahit mag-isa yan ay maya-maya Kyle? pwedeng Kyle? may pumunta. Pero Kyle Kyle? Diesel will intercept the path pabalik ng Smart Omega. Pero wala na rin siyang kasama Okay. because they chose to back away. Yeah, they disengage. Wala kasi yung Hayabusa. If Ryzen was there, maybe nakita natin yung Smart Omega na binangga mismo yung back shot. Pero they're playing it safe. Alam nila na hawak nila yung mapa ngayon, hawak nila yung river, hawak nila yung mid, and this gives them everything. Kasi the mid lane is the ultimate access for Haji to TP anywhere. Yung diversion na yan ay malaking threat para sa Team Falcons. Kung kaya naman di rin nila binibitawan yung third-tier turret nila on mid lane for Smart Omega, you still have that element of surprise. Pero what comes next is actually what is the key para dito sa Smart Omega. Looking at their Infinix in-game equipment, kamusta na ba ang angulo dito for Team Falcons? Ang malungkot dito is nabibehind na yung jungle-to-jungle matchup. Lumalamang lang sa gold si Ryzen. Lalo pat meron na siyang Malefic Roar and yung Endless Battle. Super high damage output dito yung lineup ng Smart Omega. But then again, they have to consider the fact that they're still fighting into a Moscow na may late game advantage. Kung magkakalaban ng Smart Omega dito is hindi lang yung hindi lang yung late game aspect or yung farm ng Moscow, yung macro advantage kasi. So labanan to ng SOD at diversion. Nakita na natin numerous times that even teams against 10k gold lead ay kinakaya nga nila na naka-base din, syempre, sa kung paano nga ba yung magiging mechanics nila. But looking closer, Joshi Kicks, parang may napansin ka rin. Sobrang taas talaga. Kinakalculate ko yung advantage Quick ni maths. Ryzen. Quick maths. That's 3.3k gold lead. Mas mataas Wow. pa sa gold lead ng Omega. Isa ka ng human calculator. Very nice. Ganun kataas yung lead ni Ryzen and that would explain na hindi din papasok at lalaban yung Team Falcons right now. Kasi he's very hard to catch sa Hayabusa, di ba? Kaya nga kanina, para bang question mark na akala natin hindi na ito yung magiging jungler actually para sa Team Falcons. But with that said, ngayon magre-respond na ang panglabang Lord para sa laban na to. Onto the vision, nakaabante si Few at ang kanyang gagayahin niya is going to be the Way of the Dragon. May mahalaga kasi na ma-crowd control nila yung Hayabusa na sinasabi natin na sobrang anlamang. But this time, Flop! Flop TZ goes in with a flicker. Final slash. Tumama lang sa isa.
But here comes Super Yoshi, umaamba ng sipa pero hindi pala. Ngayon si James ay nasa likod, ng gugulo lang. 5 baro laban sa 5, ngayon retrihan na lang ng malala. Eh sino pang makakakuha ngayon? Si Haji pa! Yung dalawang retry ay hindi naka-retry, ngayon 3 yung tutumba. For Team Falcons, make it 4 at hinahabol pa itong si Ogwin na mamipilitan tumakbo pero Super Yoshi dash and jet kundo. Kaso di na nila ahabulin pa. Gitna na lang yung punteriya kasi pwede na bang tapusin na ng Smart Omega. Hindi ka ba talaga uuwi? O sige, mauuna na kami sa bahay nyo. Ngayon si Ogwen naabot kaso 5 ang kumpleto para sa barangay. 7-4 sa ginamit na rin That's it, that's para it. sayawan itong si Ogwen. And that's it. Binanggit na. Hindi na kailangan pang hintayin ang pagdating ng Lord. Sapat na ang oras para kunin ang Game 1. First game win ngayong araw para sa Smart Omega. Taking the lead, taking the charge laban sa Team Falcons.